Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin etong si Chis Escudero mga kababayan. Etong Senate President. Kasi ang schedule dapat po ng presentation ng articles of impeachment laban kay Sara Duterte ay dapat June 2. Pero ang ginawa nito ni Francis Escudero ay inilipat po niya ng June 11. Bakit daw? Para daw makapag-focus etong Senado sa mga priority measures bago raw matapos etong 19th Congress. Niloloko mo ba kami, Chis Escudero? Ang tagal-tagal ng bakasyon ninyo eh. Di ba? Tapos, yung hearing ni Amy Marcos, pinagbigyan mo. Tapos ngayon sasabihin mo, etong impeachment, iuurong mo para maiuna mo yung mga priority measures. Pwede naman dapat noon pa yan. Ang tagal-tagal ng bakasyon ninyo. Tapos pinagbigyan mo yung hearing ni Amy Marcos. Tapos ngayon, eto nakaschedule na, iuurong mo. Inilipat niya ng June 11. Kinabukasan June 12, walang pasok. Niloloko ba tayo neto, Chis Escudero? Napag-ahalata ka, Chis Escudero eh. Sa totoo lang, napag-ahalata ka na. Mayroon ka pang sabi-sabi dyan na inahin daw, eto nga mga 12 priority bills na kinakailangang matakel before the 19th Congress adjourns. Walang iya naman, anak ng teteng ka. Ang tagal-tagal ng bakasyon ninyo, ba't hindi nyo inasikaso yan? Tapos yung schedule lang pagpa-present ng articles of impeachment ni Sara Duterte, bigla mong iuurong. Walang iya naman. Ano ka ba naman, Chis Escudero? O dahil daw 6 na session days lang ang natitira, imperative daw sa Senado at House of Representatives na i-prioritize etong ganitong mga measures. At marami raw presidential appointments na dapat ma-review ng Commission on Appointments. So, ililipat daw from June 2 etong presentation of articles of impeachment before the Senate, inilipat po ng June 11. So, mga kababayan, alam na this. Alam na natin kung anong style nito ni Chis Escudero. Kaya ako hindi ako nagtataka. Ito po ay mapapalitan sa pwesto eh. Chis? Wala eh. Wala, puro ka na lang din pakyut eh. Wala ka isang salita. Sabi mo June 2, tapos inilipat mo June 11. Kinabukasan ng June 11, June 12, walang pasok. Pinagloloko tayo nito eh. Niloloko tayo nito eh. Chis Escudero eh. Alam mo, rumampa ka na lang, sumama ka na lang sa asawa mo, rampa-rampa kayo dun sa sa passion na yan. Paayos mo na yung kilay mo, pagandahin mo. Wala. Pag ganyan masisira ka sa taong bayan sa pinaggagawa mo. Okay. Eto pa mga kababayan, isa na namang tulongges. Ang daming tulongges ngayon mga kababayan eh. Ito ba nakikita ninyo sa litrato ay si Tebes. So binalik na po siya sa Pilipinas galing po ng Timor-Leste. At etong kanyang abogado, umiiyak po mga kababayan. Dahil ayon kay Topacio, ito raw deportation ni Tebes ay isa raw political persecution. Walang iyayan. Yung mga magnanakaw mga kababayan, yung mga mamamatay tao mga kababayan, yung mga salot sa lipunan mga kababayan, yung pa raw ang pine-persecute. Yung mga pasimuno ng Pogo, yung mga kumita ng dyan po sa Pogo, at nagkaroon pa po ng Pogi dyan sa Pogo. Lahat na lang kayo, political persecution. Gagawa kayo ng kasalanan, katarantaduhan, tapos sasabihin niyo kapag kayo ay hinuli at pinagpapanagot ng batas, sasabihin nyo kayo ay pine-persecute ng gobyerno. Anak ng teteng. Di lahat na lang ng mga kriminal, isasabihin nila sila ay pine-persecute.
Hanip yan. Oh, eto, paririnig ko sa inyo si Topacio, mga kababayan. Siyempre po, kahit naman sinong ina, mababasag po, madudurog ang puso. At yun nga po ang kanyang hinaing, bakit daw ginaganon ang kanyang anak. Samantalang sa ilalim naman ng ating saligang batas ay presumed innocent na parang hinihiya, pinapakita na nakakahiya. Hindi lang posas kasi. Oh, presumed innocent daw. Totoo naman, lahat po ng inaakusahan ay presumed innocent. Pero itong presumed innocent na to na si Tevez, nagtago po eh. Oh, kung ikaw ay inosente, bakit ikaw ay nagtago? Ilang taong ka nagtago dyan sa Timor-Leste? Ha? So sabi ni, tama naman ito si Topacio eh. Pero presumed innocent. Pero meron din kasabihan na ang flight ay admission of guilt. Kapag ikaw ay nagtago, ibig sabihin, pinapakita mo na ikaw ay guilty. Alam mo naman yan, Topacio eh. Di ba? Ba't hindi mo sabihin yan dyan sa kliyente mo? Kasi kanina manakils pati paa na para naman tatakas yung kanyang anak. Baka tumakas talaga. Bakit daw nakaposas, pati sa paa nakaposas? Siyempre, walang tiwala yung mga taga Timor-Leste. Buti nga, mabait pa tayo si NBI director eh. Pagdating ni Tevez sa Pilipinas, sa kamay lang nakaposas eh. Ayaw pa nga ni Tevez eh. Oh, pinusasan siya. Pero sa Timor-Leste, kamay, saka sa paa. Oh, abad di ka nakaporma ron. Ito talaga to si Topacio, ano to eh. Siyempre, alam nyo na, kinakailangan mo magpasiklab, kinakailangan, magkano ba budget? Magkano ba budget, attorney? Kaya, nako. Ang dami sinasabi ni Topacio. Talaga namang may presumption of innocence. Ito po ay kasama po sa pattern of harassment and persecution na sinasagawa po ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga Tevez at hindi lang Pine-persecute na ngayon. Hinaharas daw. Persecution? Ang dami mong pinatay? Niluso mo yung bahay ng gobernador? Nirat-rat mo? Tapos sasabihin mo, kapag nahuli ka, ikaw ay politically o harassment, ikaw ay hinaharas, at ikaw ay pine-persecute? Anak ng toko ka naman. Tapos, ito, pinagbibintangan pa niya gobyerno. Gobyerno pa ngayon ng masama. Ibang klase ka talaga, Topacio eh. Topacio, ibang klase ka. sa mga Tevez sa ilan sa kanilang mga kalaban sa politika katulad ni Atty. Harry Roque. Paano nadamay si Harry Roque dyan sa usapan na kliyente mo lang si Tevez? Lahat na dinamay. Pati si Harry Roque, dinamay na niya. Pine-persecute daw, ganun din daw ang ginagawa sa kliyente niya. Hindi ba pwedeng mga kababayan, kasuhan etong si Topacio? Di ba pwedeng kasuhan ito ng gobyerno? Kasi, di ba bilang abogado, ang dapat mo lang gawin ay ipaglaban ang karapatan ng iyong kliyente. Kliyente niya si Tevez eh. Kung sa tingin niya, meron nga nangyayaring harassment, edi itago niya, ilaban niya yung sa korte. Hindi yung dakdakan ng dakdak dyan sa media, sisiraan mo pa gobyerno, sisiraan mo pa presidente para ipagtanggol si Tevez. Gagamit ka pa ng ibang tao na halimbawa, kagaya ni Harry Roque, kung sino-sino pa. Ewan ko kung gagamitin na ito si Duterte para sabihin na usong-usong harassment. Hindi ba pwedeng kasuhan to mga kababayan ng gobyerno? Alam ko pwede. Kasi bilang abogado, dapat, ang tanging trabaho mo lang ay ipagtanggol yung kliyente mo at ipagtanggol mo dun sa proper forum sa korte. Hindi yung nagdadakdak ka dyan sa media at ang pati presidente ay dinadamay mo. Pati gobyerno dinadamay mo. Marami po Si Pangulong Duterte po mismo may ginawa rin yun Tingnan ninyo. Sabi ko na nga ba Pati si Duterte, dadamay na ito Tama ba yun mga kababayan? Tama ba yun? Di ba dapat ipagtanggol mo lang yung kliyente mo si Tevez? Pero bakit parang yung salita mo, parang politiko? Namumulitika ka? Bakit? Pati yung mga sinasabing political persecution, yung kliyente mo, ang daming ginurgor. Tapos sasabihin niya, pine-persecute?
Anak ng teteng. Anak ng teteng ka talaga. Mukhang tuwan-tuwa itong administrasyon na to na sila ay nangingidnap na may muwersa na dalhin Tuwan-tuwa daw ang administrasyon at nangingidnap, mga kababayan. Anak ng putik. Ibig mo sabihin, pinagbibintangan mo ang gobyernong ito na kinidnap si Tebes? Alam mo, Sir, Remulla, Boying Remulla, pati na rin kay John Vic Remulla. Mga sir, at PNP Chief Torre, Nicolas Torre III. Mga sir, baka pwedeng aksyonan nyo to. Tingnan nyo kung ano sinasabi nito. Tama pa ba sinasabi nito? Na imbis na ipagtanggol lamang niya yung kanyang kliyente, ginagawa niya, sinisira niya ang gobyerno. Kung ano-anong sinasabi niyang mga salita laban sa gobyerno. Diba ito ay paninirang puri na to sa gobyerno? Hindi ba pwedeng kasuhan ito? Department of Justice? kung saan-saan ng mga tao at parang tuwan-tuwa pa sila. Baka hindi sila alam naiinis po ang taong bayan sa ginagawa nila kaya below sea level na ang kanilang approval rating ngayon. Well, unang-una, meron ngang alita noon, di ba? Yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, na kahiya-hiya po ang pagkatalo sa eleksyon itong administrasyon. At Pati eleksyon na damay. Ba't bakit pati eleksyon na damay? Bap! Ano to? Ano nangyari sa ito, Paksyo? Parang spokesperson ka na ba ng mga Duterte? Mukha parang nagiging spokesperson ka na nga kumakalaban sa gobyerno Mukha hindi na lang si Tebes ang ipinaglalaban mo, mukhang pinaglalaban mo yung mga mga Duterte Di ba sa sinasabi niya mga kababayan, parang spokesperson ka na? Spokesperson ka na ng mga gustong umagaw ng kapangyarihan sa gobyerno? Aba, parang lumalampas ka na sa trabaho mo, Mr. Topacio. Mr. Topacio. napakababa nga ng approval rating ni Pangulong Marcos, kinakailangan po nila ng mga trophy. Ano pa yung trophy yan? Ito, unang-una. Ito nga pong si Congressman Tebes na ibibida nila na napabalik namin. Trophy daw si Tebes. Alam niyo, binarato ni Digamo Hindi trophy. Si Tebes, yung pagkakahuli kay Tebes, hindi po yan pinagmamalaki ng gobyerno at sinasabi ito isang trophy. Hindi. Ang tawag po dyan, hustisya. Attorney, hustisya po yan. Pagbibigay po ng hustisya. Hindi po yan kinuha si Tebes doon para magkaroon ng trophy ang gobyerno. Para may pagmamalaki gobyerno, hindi. Kaya kinuha doon si Tebes para po makapagbigay ng hustisya. Hindi lang po kay Governor Digamo, kundi sa marami pang nadamay doon. Anak ng teteng. Ano yan, mema ka na lang? Mema sabi ka na lang? Bagamat questionable po ang paraan ng pagkabalik, siguro isusunod na po nila si Atty. Harry Roque. Ay, sigurado. Ayun nga gusto namin talagang dapat isunod na si Harry Roque. Bakit? Politically persecuted din si Roque? Hindi. May kaso si Roque. May kaso si Roque. Qualified human trafficking. At kumita dyan sa Pogo. Yumaman nga ng yumaman yan Aba, tagapagtanggol na rin ni Harry Roque? Para ma-distract ang mga taong bayan sa mga patong-patong na kapalpakan katulad ng napakataas ng self-rated hunger, self-rated poverty at sa mga infrastrukturang hindi ipinag-iisipan katulad doon sa EDSA. Ay, alam niyo yung San Juanico Bridge at yung Alam nyo, parehas sila ng sinasabi ni Harry Roque. Wala na silang pinagkaiba. Mga kababayan, tingnan niyo pati yung San Juanico Bridge, dinamay. Ipagtatanggol mo lang si Tebes, pati ba naman yung San Juanico Bridge, dinamay mo pa? Ano ba naman yan Atty. Topacio? Nangyari sa'yo?
Yung EDSA na 5.9 billion ba at almost 9 billion. Yan po last 2 minutes Bakit ngayon lang gagawin? Bago hindi pa pinag-isipan, magdadag it will cause a lot of misery to our people. Nabubulok yung mga kalakal. Hindi makarating yung mga gasolina doon po dahil sa San Juanico Bridge. Ito naman, katakot-takot na trapiko. Pagdating ng June 16 dito sa EDSA, ito po ang pantakip nila sa lack of achievement nila. Okay. So yan po yung sinabi ni Atty. Topacio, mga kababayan. Pero inyo ang dami na sinabi. Di ba? Ikaw ay abogado ni Tebes. Kliyente mo si Tebes. Yun lang ang dapat na sinasabi mo. Tinatanong ka ng media. Tapos ang sasabihin mo, dadamay mo si Harry Roque, dadamay mo si Duterte, dadamay mo yung San Juanico Bridge, dadamay mo yung EDSA. Nak ng putik to. Ano ka? Para ka ng parehas ni Harry Roque. Spokesperson ka na ba ng mga Duterte? Spokesperson ka na ba ng mga kumakalaban sa gobyerno? Ibang klase to. Tapos etong mamamatay tao, ito pa ngayon ang hinaaras at pinepersecute ng gobyerno. Sinisisi mo pa ngayon ang gobyerno, sinisisi mo pa ang presidente. Ang kapal naman na mukha mo. Sa totoo lang, ang kapal na mukha mo. Ibig sa ipagtanggol mo lang itong si Tebes, pero ay mo nakuha mo pang siraan ng gobyerno. Kaya mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Comment nyo nga po kung sang-ayon kayo sa sinasabi na ito ni Topacio. Etong mga kanyang banat sa gobyerno, bad trip tong hinayupak na to Sa totoo lang, nag-comment pala ako dito. Daming sinasabi, pagtanggol mo na lang ang kliyente mo, hanip yan. Balak mo ba maging politiko, Atty. Topacio? Este Topacio? Presumed innocent, yet nagtatago, hay buhay, weather lang yan. Ayan po ang comment ng ating mga kababayan, hirap sa inyo lahat, sinisi nyo na kay BBM. Flight is a sign of guilt. Presumed innocent pero guilty. Bakit? Kasi nga nagtago Ayan mga kababayan Grabe ka naman, puro na lang sinisisi nyo kay PBBM. Mamamatay tao kliyente mo, sir. Ang dami niyang ginurgor, pinasok pa doon sa loob ng compound. Tapos hinaharas. Anong pattern of harassment pinagsasabi nito? Nagtatago nga yan, walang kasalanan. Ganyan talaga trabaho ng abogado nila. Kahit may kasalanan ng tao, gawin nilang walang kasalanan. Kaya tayo mga mahirap, ang nagkamali, kulong agad kasi walang pambayad sa kanila. Alam nyo, tama naman pagtanggol niyo yung kliyente ninyo. Pero dapat hanggang dun lang, hindi yung bakit idadamay mo yung gobyerno. Dadamay mo si Duterte, si Harry Roque, dadamay mo. Pati yung San Juanico Bridge, dadamay mo. Pati EDSA, dadamay mo. Itagago mo naman, di ba? Ano ba naman yan? Magtigil ka nga, dahil mo sinasabi. Kumain ka, gutom lang yan. Nobody to blame but your client. That's the result of his own action. Buti pa itong ating mga kababayan May utak Etong abogadong ito, ewan ko ba? Face and answer the charges to prove his innocence. Yun lang yun. Attorney ng mga kontrabida. Visit kasi. Nakaka-high blood tong hanip na to. Buisit. Kung totoo ang presumption of innocence, bakit tinayaan niya magtago sa Timor-Leste ng 2 taon? Presumption of guilt ang dapat sabihin. Nahabag sa suspect pero paano ang mga pamilya ng biktima, Topacio? Hindi naiinis ang taong bayan, mas natuwa pa ang mamamayan dahil naibalik si Tebes. Huwag mong baliktarin ang katotohanan at ilihis ang issue sa paghuli sa iyong kliyente. Lahat ng comment dito mga kababayan nabibisit dito kay Topacio Wala na sa ayos mga kababayan, kaya ako nananawagan sa DOJ, Secretary Remulla, DILG, Secretary Remulla, at dito sa bagong PNP Chief, Sir Nicolas Torre III, wala ba kayong pwedeng gawing aksyon dito kay Topacio? Kasi wala na sa ayos Pero mo, sinisisi pa si Presidente Bongbong Marcos dahil sa pagkakadala rito kay Tebes na patong-patong po ang kaso. Ang dami pong criminal case. Walang hiya. Ang dami pong criminal charges. Tapos binabaligtad pa ang gobyerno. Hanip yan.
Okay, so yun lang po mga kababayan. Abangan natin kung ano nga susunod. Dapat talaga to kay Tebes masampulan mga kababayan Para umiyak tong si Topacio Okay, so yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. It's sa iba pang mga balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.